Hello guys, welcome sa ating channel. Live tayo ngayon. So may share lang ako sa inyo guys. Ah, Bali, pakita ko lang sa inyo, mag-install tayo ng Windows 10 gamit yung bagong version, yung version 1.02 ng Hiren Boot PE. So ito yung mga nabago dito guys. So ang gusto ko lang dito is kasi nagdagdag sila ng ginagamit dun sa pag-i-image taka sa pagpa-partition. So before kasi ang nandun lang, kung hindi ako nagkakamali ay itong dalawa na 'to, tsaka ito. So ngayon, nagdagdag sila ng tatlo. So yung This Genius, yung Issues Partition Master, tsaka yung Macro Read Partition Extender. Tapos dun naman sa imaging before, dalawa lang ito. So kung hindi ako nagkamali, alam ko dalawa lang ito eh. I'm not so sure. So alam ko parang ito lang kasi yan lang yung madalas na ginagamit ko. I think yung AUMEI ata tsaka runtime parang ito. I don't know. So basta may nadagdag dito, tatlo lang din. Tapos at the same time ay bago na rin yung version ng Wint. So yung system tools, ito kasi ito yung importante pag nag-install ka ng Windows. Tapos pag magre-reformat ka, ito. So ito ang ginagamit ko pag nagre-reformat ako, yung Disgenius kasi lalo na pag may EFI partition tsaka yung MSI pag naka-GBT file system. So yan yung ginagamit ko diyan, guys. At marami pang ibang tools to. So pwede nyo puntahan yung website nila hirenbootcd.org. So ito yung mga screenshots nun, guys, para makita nyo magkaroon kayo idea. So ayun, meron na siyang actually Google Chrome Internet Explorer tsaka Mozilla. So yan yung laman. So ito ay galing mismo dun sa website nila, guys. So check nyo na lang. So yan lang yung preview para makita nyo. So ngayon ay ginawa ko is may laptop ako dito, pakita ko lang sa inyo. So ito yung laptop na i-installan ko. Ayan. So binoot ko na siya actually. So ulitin lang natin. So ang gagawin ko, iboboot ko siya uli sa Windows. Para makita nyo guys. Tapos yung isang external ko, doon natin ilalagay yung installer. So para mag-boot pala sa mga ASUS, para mag-boot sa external, press nyo lang yung escape. Tapos piliin nyo kung ano yung partition na iboboot nyo. So ayan, nandyan na tayo. So i-click ko ngayon yung ISO ko ng higher end boot. So ayan. So yan na yung higher end boot guys na version 2. Ayan, so kung makikita nyo. So enter natin. And so medyo matagal yan. Hintayin na lang natin. So tanggalin ko na yung mukha ko dyan sa screen para kita nyo. Ayan guys, so ano na siya, ayan, nag-loading na. So ngayon guys, ito na yung ating higher end boot. Ayan, so ang unang gagawin natin dito guys is isa-set up ko yung gagamitin ko na USB na hard disk. So pupunta ako dito sa utilities. Actually, kahit hindi ka na pumunta muna dyan, click mo lang itong command prompt. Tapos this part.
Ayan, so this part tayo ngayon. Tapos, list this. So, ang kailangan ko ay yung SSD. So, ito yung SSD ko, yung disk 0. So, ang gagawin ko, select disk 0. Tapos, kasi nga mag-i-initialize ko ito, buburahin ko lahat. I-clean natin, guys. And so, clean lang natin. Tapos, convert GPT. Ayan. So, naka-GPT na yung format ng hard disk natin. Unallocated yan. So, ang gagawin natin, doon na lang natin siya i-format sa apps para mas mabilis. Actually, dito pwede rin naman, pero para lang sa mga newbies. So, para mas mapadali. Ayan, so exit ko na siya. Exit. Tapos, ang gagawin ko, kasi nasa Hiren ako, so, i-open ko yung utilities. Ayan, tapos, pagka-open ko ng utilities, kiklik ko yung hard disk. Tapos, partition tools. Ayan, so kung makikita nyo, meron ng Beast Genius dito. So, before, ang ginagamit ko madalas yung AOMEI. So, ngayon, pag nag-format, kasi nga dun sa unang version ay hindi pa kasama to, tsaka ito. So, ngayon, ito ang gagamitin natin. Pag-format, ayan. So, i-set up natin yung SSD natin. So, format natin. Ayan, so kung makikita nyo, unallocated yung drive C natin. Ito yung isa nating hard disk. Ayan, so right-click natin. Tapos, create new partition. So, dito guys, ito yung pinaka gusto ko dito sa Disk Genius kasi pag magsa-setup ka nga from scratch, mas mabilis kasi pag ni-right-click mo to, meron na siyang ESP MSR partition. So, gagawin natin yan yung unang i-click natin. So, ayan. Tapos, naka-set na din yan. So, ang gagawin natin, i-okay na lang natin yan. Ayan. So, okay na, di ba? Tapos, pagka okay nun, isa-set up natin yung pinaka Windows partition natin. So, ito yan. So, ang gagawin natin dito, create partition, primary partition, tapos naka-max na yung setup niya, actually naka-automatic na siya. I-okay mo na lang ito guys. So, click mo yung okay. Tapos, NTFS. So, format natin yan. So, ngayon, hindi pa pala mapoformat kasi nga may mga task yan na kailangan tapusin. So, ang gagawin natin is disable natin siya. Click mo yung save all dito sa gilid. Ayan. Tapos, paglabas niyan, are you sure to want to write all changes to this? Yes. Tapos, yes. Ayan, so okay na. So, ito, ayan, formatted na. So, meron tayong FAT32, MSR, so yung Microsoft Reserve Partition, tapos yung NTFS. Ayan, so all set na tayo guys. Pwede na natin itong i-exit. Tapos pagka-exit niyan, pupunta ulit tayo dito sa utilities. Click mo yung utilities, tapos pupunta tayo dito sa system tools. Ayan, so click mo yung system tools, yung Windows. Paglabas ng system tools, click nyo yung Windows setup. Tapos WinNT setup. Tapos ayan, so dito na natin kailangan yung installer natin. Ayan. So dito isa-search natin yung installer kung saan siya nakasave. So magdidepende yun guys kung saan nyo sinave, kung sa USB ba or sa kung saan directory. So sa akin kasi sinave ko siya sa external ko dun sa mga installer ko. So pupuntahan ko yun dito sa Drive F. Tapos installer. Tapos dun sa aking mga installer. So, hanapin ko lang yung last na dinownload ko. So, ito na yun. So, meron ako dito installer na pre-activated na siya, multilingual. So, open ko siya ngayon. So, actually, ito first time kong gagamitin tong installer na to. So, search ko yung EFI partition.
So, hindi ko alam kung saan niya sinave yung EFI. So, sabi niya dito, actually, ah, siya na naglagay niyan. So, most probably tama yan kasi naka-green naman 'to. Ayan guys, so ayan, so naka-green na yan, ibig sabihin okey na siya. So, kung naka-red pala 'to guys, ibig sabihin may problema yung setup niyo. So, kailangan ulitin niyo yung kung ano man yung ginawa niyo. So, kaya mas maganda before kayo mag-start, i-clean niyo muna from scratch tapos, 'pag na-clean niyo, i-convert niyo ng GPT. Pagkatapos na-convert, exit kayo, pupunta na kayo sa DisDNews. Yun, sundan niyo yung ano na yun, procedure na yun. Tapos pagdating dito, hahanapin na natin yung ah, Windows folder. So, yun yung 230 plus gig. So, ito yun. So, select folder. So, yan na yun nandyan. So, ito na yung installation natin. Tapos, i-click ko na lang to. Drive letter pre-assignment. Oh, wait lang guys. So, I don't, ba't mali ata yung napili ko na installer? Wait lang. So, babalik ako dun sa installer kasi parang mali yung napindot ko. So tama naman pala guys. So tama yung installer ko. So wait lang guys, hanapin ko lang. Nineteen zero four two. So sige, try na natin to. Yan guys, so pag na-set up mo na yung installer, yung ISO, na-set up mo na yung location ng boot drive, na-set mo na din yung installation drive, yung location, tapos na-set mo na yung drive letter pre-assignment niya. So naka-drive yan para fix na siya. Ayan guys. Pasensya na kayo guys, medyo malabo yung ating ano. Hindi kasi high quality yung ating camera. Ayan, so pag naset na yung lahat, i-click nyo to, tapos naka-drive sheet. Drive sheet, tapos click nyo to, tapos press nyo yung setup. So, ayan. So, ang gagawin nyo is click nyo lang yung okay. So, kung gusto nyo na automatic siya mag-restart pagkatapos ng pagka-copy ng files, pwede nyo i-select to. Pero sa akin kasi, sa case ko, gusto kong malaman kung nagkaroon pa siya ng error o hindi. So, normally naman, lahat na okay. So, naka-green tayo lahat dito, naka-green dito, naka-green dito. So, ibig sabihin, ready na yung installation natin. So, press ko na yung okay para mag-copy na siya. And guess kung makikita nyo, ay nagre-read siya dito. So, mag-start siya mag-copy. So, hintayin lang natin matapos to. Ayan guys, so 1%. So, hintayin lang natin matapos yan. Ayan guys, so hintayin natin. Pag okay na, i-reboot natin siya. Ayun guys, so kung bago pala kayo guys dito sa aking page, ay huwag niyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aking Facebook page at dito sa aking YouTube channel.
Maraming salamat. Ayan guys, so reboot na natin. So before that, tanggalin ko muna yung mga external natin. So ayan, para makita nyo, tanggalin na natin yung external na dalawa. Ayan, so natanggal na natin external, reboot na natin. So ayun guys, na-install na natin yung Windows 10. So ang gagawin ko dito ay install ko na lang din yung ibang apps, tapos at the same time ay okay na, ibabalik ko na to sa owner. Ayun guys, at least nakita nyo kung paano i-install from scratch yung Windows 10 gamit yung version 2 ng Higher and Boot PE. So SSD, tapos itong isa na saka dito guys. So ang gagawin ko lang is i-restart ko na to, tapos install ko yung apps. Ayun guys, maraming salamat. Sana guys ay ayun guys, sana ay huwag niyo kalimutang mag-like and subscribe at patuloy na subaybayan yung ating mga video, at sana i-update niyo din yung click niyo din yung notification bell para updated kayo lagi sa mga darating pa nating video. Maraming salamat guys. Bye.